Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 19 na minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas sa araw ng Huwebes sa 12 sa buwan ng Pebrero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pabuya laban kay Atong Ang, itinas na sa 20 milyong piso, bagong warrant of arrest ipinalabas. Ambassador ng China sa Pilipinas, hiniling ng ilang senador na palitan na. Dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dumating na sa Department of Justice para sa preliminary investigation sa kasong plunder. Mga makoconvict sa flood control scandal, ikukulong sa Mindoro. Public consultation ng Kamara sa Anti-Political Dynasty Bill sinimula na sa Cavite. Direktor ng BFP o Bureau of Fire o Protection na idinawit sa fire extinguisher kickback scheme, pinasisibak na sa pwesto ng DILG. Mahigit naman sa 39 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at tabako nasabat ng customs sa Maynila. At dami ng mga Pinoy na nagsabing masaya ang kanilang love life, sumadsad sa pinakamababang antas ayon sa SWS survey. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, itinas na ng Department of Interior and Local Government sa 20 milyong piso ang reward para sa impormasyong makapagbibigay, makatutulong para maaresto ang most wanted na si Atong Ang. Ito ang inununsyo naman ng Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, nagwala ang pondo sa confidential fund ng Philippine National Police at DILG. Narito si Remulla. To 20 million pesos for information leading to his arrest. Seryoso kami dito 20 million pesos information leading to his arrest. Kung tinatanong nyo kung saan nagagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG para sa mga ganong klaseng kaso. Kasunod ang anunsyo ay paglalabas naman ng Regional Trial Court ng San Pablo sa Laguna para sa panibagong warrant of arrest laban kay Ang kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Naglabas ng panibagong warrant of arrest ang isang korte sa San Pablo, Laguna laban sa negosyanteng si Atong Ang at 5 pang individual kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Batay sa kautusan ng San Pablo Regional Trial Court Branch 29, nahaharap ang mga akusado sa kasong kidnapping at serious illegal detention na hindi maaring piyansahan. Kabilang sa mga co-accused sina Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andres, Philip Simborio Almendilla, Joey Natanawan Encarnacion at Aaron Ezra Lagahit Cabilian. Matatandaang nauna nang naglabas ng mga warrant of arrest sa mga korte sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas laban kay Ang at iba pang sangkot sa kaso. Samantala sa iba pang mga balita, nanawagan si Senator J.B. Ejercito at Senator Rapi Tulfo na palitan ang Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Jing Quan dahil sa umanay pagiging sobrang agresibo nito. Ayon kay Ejercito, bago pa lamang ang ambassador ngunit masyado siyang agresibo, sensitibo at hindi ito makatutulong sa issue ng West Philippine Sea at relasyon ng Pilipinas at China. Narito ang tinig ni Ejercito. Bago pa lang itong Chinese ambassador, kung di nagkakami, wala pang 2 months. Hasn't been here for 2 months, he assumed. And he's very hostile. And it's not improving our relationship with China na, kumbaga, damage na nga because of the situation, the West Philippine Sea, right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's added fuel to the fire. So I think kung mas maganda, kung papalitan ng
someone who is more diplomatic in dealing with the Coast Guard. Samantala, sumugod ang mahigit 200 rallyista sa labas ng Senado upang kondenahin ang tinawag nilang China Tours at para ingayan ang paglaban sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Pinangunahan ng pagkilos ng grupong Filipinos Do Not Yield Movement. Bitbit ang mga placard at isinisigaw ang mga panawagang ang tao, ang bayan, hindi magpapabuli at WPS ipaglaban. Inupakan din ng grupo ang ilang senador na umano'y patuloy na kumakampi sa China sa kabila ng mga insidente ng harassment laban sa Pilipinas. Ayon kay FDNY co-convener Giselle Albano, dismayado sila sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group imbis na kumampi sa mga Pilipino. Panoorin at pakinggan po natin siya. Hindi po kami makapaniwala dahil sa buhay Pilipino, bakit niya kailangan i-give up ang atin? Dahil ba sila ay may mga bahay sa ibang bansa? At wala silang pakialam sa Pilipinas, wala silang pakialam sa Pilipino na sila na ang Pilipino, ang bayang Pilipinas po ang moto sa kanila. Kasabay nito, sinaluduhan din ng grupo ang Senado matapos pagtibayin ng Senate Resolution No. 256 na kumukundina sa umano'y pag-atake ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Samantala, dumalo naman sa preliminary investigation para sa kasong plunder si dating Senador Bong Revilla sa Department of Justice ngayong araw. Dumating ang dating senador sa DOJ habang in-escort ng mga tauhan ng Payatas Police. Nahaharap sa kasong plunder si Revilla. Itirawit ang dating senador sa flood control anomaly ni dating Undersecretary ng DPWH Roberto Bernardo. Sa Mindoro at hindi sa Metro Manila, ikukulong ang mga mapapatunayang may sala sa flood control scandal. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang, ang mga makukonvict sa kaso ay ibabiyahe o ikukumit sa Sablayan Prison and Penal Farm. Sinabi ng opisyal na hindi na pwedeng ikulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang mga akusado dahil inumpisahan na ang pag-decongest ng mga preso sa NBP. Tiniyak ni Katapang na walang special treatment na ibibigay sa mga makokonvict sa flood control mess kapag sila ay binyahin na sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Samantala, pinasisibak na sa pwesto ni Secretary John Vic Rimulya kay Pangulong Marcos ang nakaupong pinuno ng Bureau of Fire Protection na si General Jesus Fernandez. Ayon kay Rimulya, nag-usap na sila ng Pangulo tungkol dito at mayroon na niyang 3 mga pangalang inirekomenda kapalit ni Fernandez. Di ni Rimulya, 2014 pa ang ganitong kalakaran sa BFP na sa pinitang pagbibenta ng sobrang taas presyo ng fire extinguisher. Narito si Rimulya. I will be filing charges against the chief of the BFP, Jesus Fernandez, also to his deputies, also to the Bids and Awards Committee. Kung kasama ho siya sa masasampahan, paano po yung epekto nito sa kanya as being the head of the Bureau? I will recommend for his replacement. Si President Marcos ang siyang appointing authority, hindi ako eh. But I'll be recommending his replacement already. Nahiling na po ninyo sa Presidente po yun, Secretary? Yes, nahiling ko na. At meron na rin ho kayong rekomendasyon kung sino po yung ipapalit po kay Director Fernandez? 3 ang pinagpipilian namin and binabackground check pa namin lahat. Samantala, isinagawa ang unang public consultation sa isinusulong na Anti-Political Dynasty Bill sa Carmona, Cavite ngayong araw. Ito ay pinangunahan ni Representative Zia Alonto Adyong, Chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, at dinaluhan ng mga kinatawan ng mga local governments ng Cavite at Laguna. Ngayong 20th Congress, mahigit 20 ang mga panukalang batas na ang inihain tungkol sa anti-political dynasty. Ilan sa mga may akda sa naturang panukala ay sina House Speaker Faustino Boji D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na layuning wakasan ang monopolya ng mga kilalang pamilya at mabigyan ng pagkakataon ng iba na maglingkod sa ating mga mamamayan. Pasok din ang anti-political bill sa LEDAC priority measures kasabay ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para isulong ang naturang panukala. Samantala, nasabat naman ng Bureau of Customs
ang tinatayang 39.3 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo at tuyong tabako sa North Harbor sa Maynila. Ayon sa BOC, nanggaling ang container van mula sa Zamboanga at Bacolod na sinailalim na sa inspeksyon matapos sila makatanggap ng intelligence report. Nadiskubre sa pagsusuri ang iba't ibang brand ng sigarilyo tulad ng Platinum, Lasa King, Philip, HP, Red Premium, Canon Menthol at Modern Brand. Nakita rin ang dandang sako ng tabako na diniklara pang dried fish at general merchandise. Wala ring nakitang BIR tax stamps at graphic health warnings sa mga nasabing sigarilyo. Ikinaalarma na ng Kamara ang lumalalang smuggling ng sigarilyo sa bansa na may tuturing na umanong The New Pogo. Ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo, chairperson ng Committee on Ways and Means, bukod sa pagkalugi sa government revenues ay nagiging banta rin ito sa kalusugan ng publiko. Matagal na anyang problema ang smuggling, ngunit mas malawak ng operasyon nito at mistulang isa ng major criminal enterprise na kapareho ng Pogo noon. Dagdag pa ni Kimbo, Luzon hanggang Mindanao ang operasyon nito na kinakasangkutan ng mga dayuhan at Pilipinong baker. Una rito, nasabat ng mga otoridad ang aabot sa 2.6 billion pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Malabon at Batangas nitong December 2025. Samantala, nabawasan sa record low ang bilang ng mga Pinoy na nagsabi, partner, na masaya ang kanilang buhay pag-ibig. Ay, wow. Ito ang lumabas sa survey ng Social Weather Station na ginawa bago sumapit ang February 14 araw ng mga puso. Ayon sa SWS, 46% ng mga Pinoy ang nagsabi na very happy ang kanilang love life, na pinakamababa sa nakalipas sa 20 taon. Ang naturang resulta ay kapareho din ng survey noong November 2024 kung saan 14% ang walang love life. Samantala, 57% ng mga kababaihan na kasal sa kanilang partner ay nagsabing masaya sa kanilang buhay pag-ibig. 45% sa mga naglilipin at 22% ang nananatiling single. 55% naman ang mga kalalakihan na kasal nagsabing happy ang love life. 50% sa may kalibin at 28% ang zero ang buhay pag-ibig. Na-survey kaya si Pedro? Hindi eh. Hindi natanong parang, si Pedro. Parang wala akong naalalang may nagtanong. Napakasaya pa naman ang love life ni Pedro. Di, okay na yan. Single muna siya. Dahil ako ang bumubuhay sa kanya. Samantala, tumanggap ng mga bagong equipment ang Philippine National Police mula sa isang malaking kumpanya ng sigarilyo sa bansa. Kabilang dito ang isang 5-meter patrol vessel na inaasahang magagamit sa coastal areas at 30 unit ng scooter-type motorcycle. Ginawa ang turnover sa Campo Crame ilang araw matapos ang sunod-sunod na raid sa mga smuggled at illegal na sigarilyo. Tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. magpapatuloy ang kanilang anti-illegal cigarette operations kahit wala ang naturang donasyon. Sa katunayan, target ipagamit ni Nartates ang naturang mga equipment sa pagsugpo ng naturang krimen sa lupa man o sa dagat. Pakinggan at panuurin po natin ito. We've been hard hitting in the fight against illicit cigarettes, whether smuggling or the production of these cigarettes. With or without your donation, it is our commitment to pursue these illicit activities. 33 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Unang buhos ng mga balita sa Balansyado, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan.